At sa mga oras ito, nagpadayan ako sa pagpabingwit at paglingon ko dito ay bumalik yung aso. Napaka-creepy naman kanyang dagway, nakatingin sa akin. Kulangan siguro siya sa aking ibinigay kanina, kaya pagbunlot ko dito ay wamanong kakuha, ginimilas mo nun, pagtanaw na ko dito ay wadyo mo. Kaya sa mga oras ito ay sumalom at pagbira may kuha ng gamay. Pagawalan ko ito sana, pero paglingon ko sa kanya ay nagpakiluoy siya sa akin, nagtakilid yung kanyang ulo, pinangayo niya at hinatag ko, nalilipay yung kanyang dagway. At sinundan na naman ang dako-dako sa mga oras na ito, pero paglingon ko sa kanya ay sabi ko ay hindi mo na ito siya iatag, sus nagtakilid na po ulo. Para siyang nasusuko at nagagalit sa akin, ang sama niya talagang makatitig. Pero bahala ka dyan, hipusin ko muna ito kasi dako-dako na, taga-tagaan lang din kita, pero gamay-gamay lang, o itong sayo, gamay o. At sabi ni sa akin, salamat kayo daw. At sa mga oras ito, padayon ako sa pagpangawil at dahan-dahan bigla ako napalingon dito kasi nagpaduol naman yung iro. Ako'y nahahadlok at mababalaka, pero sabi ni sa akin, wag daw akong mag-alala kasi hindi daw niya ikaw papaakin, basta tagaan ko siya ng tilapia. At pagkabira ko dito, ay mo, kaya agad-agad ako napalingon sa kanya at mabuti na lang ay nagkito-kito yung kanyang iko. Parang nagkaamiguhe na talaga kaming dalawa, kaya agad-agad ko siyang hinatagan ng tilapia. Sabi ni sa akin, uy, salamat kaya niya, buhi pa man day kinidong, ako na lang ng kilawon dong, buhi pag yun kimulukso pa, babay dong, arin ako dong. Kaya sa mga puntong ito, pinauna na po na ako ng hipon yung aking kawil at sa kasamang palad pagling ko dito, bumalik na naman yung iro. Dahan bigla akong nahadlok, pero buti na lang ay mabuti rin ang ugali ng iro nito, kaya hinihilam yung kanyang gulo. Kaya sabi ni sa akin, sakto na kay gilok na kayo dong. Sabi ko naman, okay, sorry. Kaya sa mga oras ito, amigo na talaga kaming dalawa. Sabi ko sa kanya, ikaw yung mamingwi ito. Sabi niya sa akin, di ko ka mauwi, di ko ka mamugunit, ikaw lang good kay mangayor ako. Kaya sabi ko naman, walang problema na, kaya pagbira ko dito ay nakakuha na. Sabi niya, ako na ha, kay pakon yung kanong di mo hatag, kaya hinatag ko na lang sa kanya bigla. At doon lubakaw na po. At dito banda-banda ay lumipat na ako dito ng pwesto, ang pinag-iispatan ko, nagkaon-kaon ako dito ng snack at sa kasamang palad paglingon ko dito ay parang may aso na naman. Paglingon ko ay siya na naman, bumalik na naman, nagtitig na naman siya sa akin. Para talagang minaman-man niya ako, para talagang pinagmasdan niya ako, kaya binigyan ko na lang para naman hindi siya magalit sa akin. At pagkabira ko dito ay nakahuli na naman ako dito ng tilapia na gusto yung kanyang kalaki. Karamdam na naman ang kalipay ng aking dagway. Agad kong tinatakban at trapo gamay at pinapunit ng aking snack para tiwas ug kaon at ibudutang yung kawil dito at tamang antay-antay lang. At pagbira ko dito nakahuli na pala ako dito ng pantat na hito. Agad-agad talagang lumilipay yung aking dagway at yung aso ay lumalapit. Akala siguro niya ibigay ko ito sa kanya, aray mo. At dito banda, mabuti na lang ay may nakita akong damit dito sa gilid. Damit siguro ito nang naiwan sa mga naglalambat. Kaya agad-agad kong kinukuha at hinahapin sa hito para hindi ako matutunog pagbali sa kanya mga tunog. Kasi kapag natusok ka sa isdang ito ay makakasigaw ka talaga ng ice cream, yummy. At sabi ko sa aso, sayo na to. Sabi naman niya sa akin, tilapia lang yung akin kasi kumakain niya ng tayo ng kalabaw. Sabi ko naman, okay lang yan, basta nalilipay yung aking dagway. At dito naman ang banda pagkabira ko, ipantat na hito naman yung kumagat. Kaya nalilipay na naman og balik yung aking dagway. Pero gamay-gamay ito sa ganiya, pero okay na niya, mga kasudaan na naman. Sobrang nalilipay na talaga og maayo yung aking dagway sa mga oras na ito. Pero pagling ko dito, yung aso ay umuwi na pala. Sabi niya sa akin, uli na ko daw, hindi na makamanghatag tilapia dong. Sabi ko naman, marami yung naibigay ko sa iyo grabe na subok ka. Kaya sa mga oras ito, nakapagdesisyon na lang ako na uuwi at magbud sa yung aking huli. Gusto ito pang ulam, magagawa na rin ako ng daing nito. Saka may pantat na hito pa akong susubain. At hindi ko na pinadagay-dugay pa. Natapos ko nang limpyuhan yung mga tilapia, pinipikas ko na dito at binutangan ko na dito na asin na puti at binubutangan ko rin dito ng mga abog ng mga akabinet. Huwag nyo na lang pansinin ang kabulingon ng aking plangganang gamay kasi napakaraanan nito. At dito na, binutangan ko po dito ng mga maliit na buongon at kinuha ko balik kay pangbukon pa man para magawas yung kanyang mga duga. At ito na, binuak na at pinispigsa-pigsa ko na dito. Niyayabo ko na dito yung mga sus ng mga limon. At bumabaktas na ako dito papunta sa aking ginawang buruan ng tilapia kaya hindi ko na pinadagay-dugay. Tiningnan ko dito ay okay na kayo. Murag lami na ganyan. Binutangan ko po na ako ng muskit para hindi ito lalamukin. Sobrang lipay talaga ng aking dagway sa mga oras na ito kasi makakasudan na naman ako ng libre. At sa mga oras ito ay patuloy ako sa pagpadayon sa pagmanglatag sa mga tilapia para na may mahuman na. At mabuti na may nagseryoso talaga yung kainit sa araw. Kung magseryoso lang yung init ng araw hanggang hapon, tsak na mauuga at matutuyo talaga itong aking binilad na tilapia. Bakit mo man yan binalibag? Naguba nun yung planggana. Kwato. Dito naman banda-banday. Natapos ako maglatag sa tilapia kaya minumuskituruhan ko na dito para hindi ito lalangawin at lalamukin. Problema talaga yung mga langaw kung paano sila makapasok. Ganahan ba kang mahurot ng imong kwarta? Ang konsumisyon na sa link.